At kasama nito ay isang maliliit na planeta na tinatawag na Earth. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito, ang lahat ng tao ay naninirahan sa ating planeta. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas noong panahon na lubos natin siya kailangan. Gumawa ang Diyos upang makasama natin at iligtas tayo at ipakita sa atin kung paano dapat mabuhay ng mapayapa. Pinili ng Diyos na ipadala ang kanyang anak upang ipanganak sa gitna ng mga nakalimutan, hindi pinansin, at pinakadukha. Ito ang kwento kung paano tayo makasama ng Diyos. Kaya ating saliway ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na kung saan nagsimula ang tunay na diwa ng Pasko na naghatid sa atin ng pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan, at pag-ibig. At sabi niya, ang tunay ng diwa ng Diyos, in John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whoever believes on Him shall not perish. Amen. Hallelujah. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ng isang dalaga na pangalan Maria. Siya ang nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa angkan ni David. At lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka. Ikaw ay lubos na pinalulog. Magalak ka. Ikaw ay lubos na pinalulog. Sumasayo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niya, mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong balita. Huwag kang matakot, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglililigid at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y magiging dakila at kilalaning anak ng kataas-taasang Praise God. Ayun. Okay, ulit. Balik. Take two po. Maria. Nakalive pa man din. Para naman. Anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ng isang dalaga ng pangalan Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. At lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka. Ikaw ay lubos na pinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niya, mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong balita. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at kilalaning anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos
ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano mangyayari yung gayong mga isang Bethen? Sa sayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos. Hindi ba ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglinis siya. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang kanyang sinabi. Pagkalipas ng ilang araw, lumalaw si Jose na Maria. At saka naman itong pinagtapat sa Maria. At siya ay nagkadalang tao at pagkasing ng alas period. Subalit, dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng kanya. Ngunit, habang pinag-iisipan ni Jose, ito'y nakalimit. At napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Jose, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Maria, nabalito ako upang sa kasalan ka. Will you marry me? Maraming salamat, Maria. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem. Nagbayang sila ng hari ng sapagkat siya'y nasaktan, Joseph, tabingi. Ngayon ay nagdadalang tao, Tabingi. habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang voice ng Panginoon Maria. Kaya, nagkaroon ng Jose ay makatipay lang. Wala na, iho. Ngunit, napansin ng matanda na parang nanganak na sila ng Parang kabawan ng nakakaiha. Sige, tumuloy kayo doon sa maliwanag. Susunod ako doon at kukuha lang ako ng gamit. Maraming salamat po. Sa yung bigot.
Ano kayo lalabas dyan? Sige, Iha. Kumiri ka lang. Sige pa. Isa, dalawa, tatlo. Diri. May laki at napakalusog. Panahon na ng paghahari ni Herodes sa Judea. Palihim at tinatawag ang mga bansa. Panahon na ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. At nabalitaan niya at palihim na pinatawag ang mga pantas. Magandang gabi, mahal na hari. Ano pong ipaglilingkod namin sa inyo? Totoo bang may hari na pinanganak sa Bethlehem? Opo, mahal na hari. Kung ganun, sige. Hanapin ninyong mabuti ang sagot. Kapag natagpuan mo siya, ipagbigay na lang agad sa akin at ako man ay pumunta ron at maglingkod sa akin. Ngunit, parang patay ni Herodes ang sanggol. Ano gagawin natin? Mukhang may masamang balak si Herodes. Huwag natin siyang sundin. Tara na, mag-iba tayo ng daan. Pagkatapos noon, may mga pastol na nasa parang at nagbabantay na kanilang mga tupa ng gabing inuwi. At ngayon sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kanilang paligiran. Sa kalwaltian ng Panginoon, ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsabat. Biglang lumitaw, kasama ng anghel ang isang malaking hukbo. Sa kalagitnaan, siya nagpuri sa Diyos at umawit.
Maria. Joy to the world, the Lord has come. The earth receive her king. And every Paalis na ang mga anghel pabalik sa langit. Ang mga pastor ay nag-usap-usap. Tayo nga sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayari nito na ibinalitan sa atin ng Panginoon. Agad naman silang pumunta at natagpuan nila si Maria at Jose. At naroon nga ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Na makita nilang pastor ng sanggol, isinalaysay nila ito at naguluhan si Maria at inintindi ito at pinagbulay-bulay. Hindi nagtagal, may 3 pantas na nagsikap hanapin ng sanggol sa Bethlehem. Nakita nga nila sa pamamagitan ng bituin na nanguna sa kanila. Mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At ganoon na lang ang kanilang kagalakan. Na makita ang bituin pumasok sa bahay. Nakita nila ang sanggol sa piling ni Maria at kanyang ama. Nagpatira pa sila at sinamba ang sanggol. Hinandog nila ang kanilang mga dalang linto, insenso at mira. ginto sa hari para sa mga hari. Insenso para sa pari ng lahat ng pari. Mira, ang regalo ko para parangalan ang iyong tagumpay. Pagkatapos nila mag-alay ng ganito, ginto, insenso at mira, ang 3 pantas ay nakaramdam ng kagalakan at kapayapaan at hindi na bumalik kay Herodes. At sa halip, nag-usap-usap sila na sila'y magbanggan. Sana naman yung daan. Sa dati.